Naglalakad sina Yuji, Megumi, at Nobara sa city habang iniisip ano gagawin nila sa araw na yon. Nagdesisyon si Megumi bumalik na lang sa Jujutsu High habang si Yuji pilit inaaya si Nobara manood ng Human Earthworm 4 sa sinehan. Kinukwento pa niya plot at trailer pero si Nobara deadma mode lang. Habang naghihiwalay sila ng daan, may teenage girl na nakatingin kay Yuji mula kabilang kalsada. Samantala, nagpipingpong sina Aoi Todo at Maymay matapos nila i-recommend sina Yuji at iba pang students para maging grade 1 sorcerers. Akala ni Todo siya magiging mentor ni Yuji pero binasag agad ni Maymay pangarap niya. Yung nag-recommend daw bawal sumama sa missions ng nire-recommend. Instant emotional damage si Todo kaya tinalo agad siya ni Maymay sa pingpong. Yung girl na nakatingin kanina kay Yuji nilapitan si Nobara. Nag-usap sila sa restaurant at nagpakilala siyang si Yuko Ozawa. Schoolmate daw siya ni Yuji nung middle school pa, nung mas maliit at chubby pa siya. Sobrang glow up na siya ngayon kaya di agad halata. Paunti-unti niyang pinaparamdam na gusto niya makita ulit si Yuji. Na-realize agad ni Nobara yung vibes at na-confirm na crush niya talaga si Yuji. Biglang naging love team manager si Nobara. Tinawagan niya si Ijichi para ihatid pabalik si Megumi sa city at pinadiretso sa restaurant. Pagdating ni Megumi, inexplain ni Nobara situation. Nagulat din si Megumi na may gusto kay Yuji. Kinumpirma ni Megumi na walang girlfriend si Yuji at type daw nito matatangkad na girls. Lalong lumakas loob ni Nobara at Yuko. Tinawag nila si Yuji sa restaurant. Gulat silang lahat kasi nakilala agad ni Yuji si Yuko kahit sobrang iba na itsura niya ngayon. Doon na-realize ni Yuko na hindi lang appearance tinitingnan ni Yuji. Hindi siya tulad ng ibang boys na puro timbang at looks lang pinapansin. Nahiya tuloy siya sa plano niyang magpa-impress. Sa huli, di niya inamin feelings niya at umalis nang hindi kinukuha number ni Yuji. Tinanong ni Megumi si Nobara kung okay lang ba yon. Sabi ni Nobara okay lang kasi nag-exchange naman sila numbers ni Yuko. Maya-maya dumating si Yuji at pinipilit ulit sila manood ng sine kasama siya. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita yung tatlo kay Utahime para imbestigahan yung traidor sa Jujutsu High. Pinuntahan nila yung lugar kung saan nakatago totoong katawan ni Kokichi Muta o Mekamaru. Sa elimination game nila, si Kokichi na lang natitirang possible mole. Technique lang niya kayang gumawa ng long-range surveillance gamit puppet manipulation. Sa Kyoto Jujutsu High naman, pinapaalala ni Kasumi Miwa kay Mekamaru na last day na ng notebook submission. Pero sinabi ng puppet na kailangan muna niyang magpahinga. Alam niyang may paparating na bisita pero di niya expected sina Utahime. Pagdating nila, fake hideout lang pala nakita nila. Confirm tuloy na si Kokichi nga yung traidor. Habang yun nangyayari, nakikipagkita si Kokichi kina Geto at Maito. May binding vow sila. Bibigyan niya impormasyon kapalit ng pag-ayos ng katawan niya. Gusto sana ni Maito patayin agad si Kokichi pero pinigilan siya ni Geto dahil delikado sirain ang binding vow. Ginamit ni Maito ang idol transfiguration para pagalingin katawan ni Kokichi. Pagkatapos nun, napagdesisyonan nilang maglaban agad. Tumawag si Kokichi ng maraming Mekamaru puppets at pinaatake kay Maito. Pero mabilis silang winasak ni Maito. Bago pa siya mahuli, nakatakas si Kokichi saka pinasabog buong hideout. Nakasurvive sina Maito at Geto at napunta sila malapit sa malaking lawa. Biglang umangat mula tubig ang pinaka-ultimate na creation ni Kokichi, Mekamaru Mode Absolute. Giant robot siya na pinapilot ni Kokichi mula loob. Inipon niya raw cursed energy niya sa loob ng 17 years para gamitin sa laban. Alam niyang sobrang baba ng chance niya manalo. Kailangan niyang makontak si Gojo para mabuhay. Na-record niya lahat ng nangyari kaya tingin niya may laban siya. Agad niyang sinimulan battle gamit ang Ultra Cannon na may 1 taon worth ng cursed energy sa isang putok lang. Pagkapasok ni Maito sa malakas na Ultra Cannon ni Giant Mekamaru nang halos dikit na, buhay pa rin siya at todo iwas sa mga suntok at sipa ng robot habang paikot-ikot sa battlefield. Alam ni Kokichi na hindi tatabla ng normal attacks ang kaluluwa ni Maito pero may naka-ready siyang technique na pang big brain move. Gumamit siya ng 2 taon worth ng cursed energy at pinasabog ang Miracle Cannon sa tubig. Nakailag si Maito sa malaking damage pero sunog ang grip niya. Pinalaki niya ang kamao niya at sinuntok si Mekamaru sa mukha ng sobrang lakas. Yumanig ang cockpit parang may lindol. Gets agad ni Kokichi na kapag tumagal pa laban, dudurugin lang ni Maito ang Mekamaru. Kaya nagsaksak siya ng mechanical tube sa cockpit at nilagyan ng curse technique. Pinutok niya ito mula sa daliri ni Mekamaru at tumama sa balikat ni Maito. Akala ni Maito wala lang dahil iniisip niyang di kayang tamaan ng Mekamaru ang soul niya, pero biglang sumabog buong kaliwang braso niya. Sinamantala agad ni Kokichi ang opening at pinasibad si Maito sa gubat gamit ang isang malakas na sipa ni Mekamaru.
Tinry pa sundan ni Mech Amaro pero nag-transform si Ma Ito bilang bird hybrid at lumipad palayo. Napansin ni Kokichi na nagpalit ng itsura si Ma Ito para itago ang injury niya kaya sure siyang effective yung attack. Pati si Geto napawaw sa strategy. Tuloy-tuloy ang pressure ni Mech Amaro gamit ang Pigeon Viola habang hinahabol si Ma Ito sa ere. Takbo si Ma Ito sa gubat habang pabago bago ng anyo parang shapeshifter premium subscription. Hindi niya alam alin sa attacks ang tunay na nakakadamay sa soul niya kaya todo ingat siya. Pinutol ni Ma Ito ang electrical wire sa ulo ni Mech Amaro pero nasuntok ulit siya at tumilapon. Kampante si Kokichi na kayanan niyang manalo kaya naghanda siya ng isa pang technique tube para pang final hit sana. Pero ayaw magpaawat ni Ma Ito. Bigla niyang ginamit ang domain expansion self-embodiment of perfection. Akala ni Ma Ito di gagamitin ni Kokichi ang domain dahil nagtitipid sila para sa Shibuya plan at sinabi niyang sapat na ang 10 araw para mag-heal siya ulit. Akala ni Ma Ito panalo na siya kaya tumalikod na siya pero biglang sinaksak siya ni Mech Amaro sa likod gamit ang isa pang loaded technique tube. Reveal ni Kokichi na ang laman ng tubes ay new shadow style, simple domain kaya naprotektahan niya sarili niya laban sa domain at nataman niya si Ma Ito ng direkta. Biglang nag-collapse katawan ni Ma Ito at mukhang na-exercise na siya finally. Aminado si Geto na solid ang paggamit ni Kokichi ng simple domain. Tinutukan na ni Kokichi si Geto pero napaaga celebrate niya dahil biglang sumabog palabas si Ma Ito mula cockpit ng giant Mech Amaro. Lumabas ang maliit na Mech Amaro puppet para harangin si Ma Ito habang naghahanda si Kokichi ng isa pang tube para mano-manong isaksak. Tinapos agad ni Ma Ito ang puppet at parehong sumugod ang dalawa para sa last attack nila. Kaso nauna mahawakan ni Ma Ito si Kokichi bago pa niya maitulak ang finishing blow. Samantala sa Kyoto Jujutsu High, nakaupo si Kasumi Miwa katabi ng natutulog na Mech Amaro puppet. Sinasabi niya na mas naging close silang lahat matapos ang baseball game. Gusto pa raw niya maging mas close kay Mech Amaro at balang araw bibisitahin niya ang totoong katawan ni Kokichi. Hindi niya alam patay na pala classmate niya. Nagkita ulit sina Ma Ito at Geto pagkatapos ng laban. Tinanong ni Geto kung delikado ba talaga yung fight. Sabi ni Ma Ito sinadya niyang pasabugin sarili niya para mabait si Kokichi at wala naman daw talagang danger. Pagkatapos ng warm-up na iyon, sinabi ni Geto at Ma Ito na kumpleto na ang preparations para sa Shibuya incident. 10 araw matapos noon, eksaktong 7 PM noong October 31, bumagsak ang malaking curtain sa Shibuya na may lawak na 400 metro. Natrap lahat ng civilian sa loob at sinabi sa kanila na di sila makakalabas hanggat di dumarating si Satoru Gojo. Maraming teams ng Jujutsu Sorcerers ang nakaabang sa labas bilang backup. Kasama rito sina Megumi Fushiguro, Takuma Ino, Kento Nanami, Nobara Kogisaki, Maki Zenin, Naobito Zenin, Panda, at Atsuya Kusakabe. Binigyan sila ng managers ng instructions na mag-standby at tirahin anumang lalabas matapos pumasok si Gojo. Walang cellphone signal sa loob ng curtain at trapped ang civilians pero wala pa naman silang danger sa ngayon. Sabi ni Kusakabe siguradong may mga special grade curses na nagtatago sa ilalim. Bandang 8:31 PM, dumating si Gojo at pumasok sa curtain. Dumating si Satoru Gojo sa BF3 ng Hikariya Building kung saan sobrang daming civilians ang natrap sa loob ng curtain. May isa pang barrier sa baba na pang-trap naman sa mga known sorcerers. Naglakad si Gojo sa ere sa ibabaw ng mga tao parang naka-creative mode hanggang makarating siya sa opening papunta sa lower floor. Gets agad niya ang plano ng kalaban at parang na-hype pa siya lalo. Bumaba siya sa B5F ng Fukutoshan Line platform kung saan naghihintay sina Hanami, Jogo, at Choso. Sinabihan ni Gojo si Jogo na huwag gumawa ng excuses pag natalo ulit siya. Pero kumpiyansa pa rin ang curse. Sagot ni Jogo, si Gojo raw ang dapat maghanda ng first excuse niya. Samantala, napunta si Yuji Itadori sa Team Meimei kasama si Meimei at kapatid nitong si Oy Oy. Gusto ni Yuji tulungan si Gojo imbes na standby lang pero sinabi ni Meimei na makakabanat din siya mamaya. May tumawag kay Meimei at inalis sila sa standby duty. Pinapante sila sa Meiji Jingume Station dahil may bagong curtain doon. Pinatakbo agad ni Meimei si Yuji papunta sa station habang may assistant manager na nag-e-explain ng situation. Dalawang curtain ang meron at kailangan munang tanggalin ang una bago sila makarating sa B5F. May mga transfigured humans ding umaatake sa civilians kaya na-realize ni Yuji na involved si Ma Ito. Ginamit muna ni Meimei ang mga uwak niya para mag-scout sa loob. Tinanong niya si Yuji kung gusto niyang kalabanin ng isang malakas na curse o maraming weak transfigured humans. Pinadala niya si Yuji sa pagitan ng BF1 at BF2 habang siya bahala sa ibang monsters. Binalaan ni Meimei si Yuji pero todo confident si Yuji at sinabing di na siya matatalo ulit.
Pagpasok niya sa station, nadatnan niya ang isang grasshopper curse na kumakain ng ulo ng tao. Feeling genius ang curse at napansin agad na sorcerer si Yuji. Tinanong ni Yuji kung nasa station ba si Maito. Sabi ng grasshopper curse, Maito raw pangalan ng patch-face guy. Naalala ni Yuji ang lesson ni Gojo tungkol sa barriers kaya na-realize niyang masyadong bopals tong curse para gumawa ng complicated curtain. Napansin niya ang kakaibang pako sa lupa na may mga talisman. Sinabi ng curse na binabantayan niya ang curtain kaya gets agad ni Yuji na yun ang source ng barrier. Habang nagdadaldal ang grasshopper tungkol sa pagkain ng transfigured humans, biglang umatake si Yuji. Sinipa niya ang curse diretso sa pader at sinabi niyang tigilan ng curses ang pagmamaliit sa tao. Tumayo agad ulit ang curse at nagtanong kung alam ba ni Yuji kung anong klaseng nilalang siya. Sagot ni Yuji, obvious naman. Nagulat pa ang curse na matalino rin kalaban niya. Ang grasshopper curse ay pinanganak mula sa takot at galit ng tao sa locust plague. May lakas at bilis siyang parang giant grasshopper pero kayang sabayan ni Yuji lahat ng galaw niya. Sinisira ng malalakas na panga at paa ng curse ang paligid pero walang epekto kay Yuji. Paulit-ulit sinasabi ng curse na matalino siya hanggang sinabi ni Yuji na ang tunay na smart di kailangang i-flex lagi. Napakover ng bibig ang curse sa shock habang si Yuji nakatitig ng galit na galit. Nagbakbakan sila sa close combat. Kahit apat ang braso ng curse, nilamangan siya ni Yuji sa lakas at bilis. Sa normal na tao sobrang lakas sana ng curse, pero kay Yuji parang NPC lang siya. Akala ni Yuji walang tactics ang smart na curse pero bigla siyang dinuraan nito para mapayuko siya. Pinalobo rin ng curse niya para tusukin si Yuji sa mukha pero sinalag lang ni Yuji at pinutol agad ang tumusok na laman. Nagtry nga ng trick ang curse pero kulang pa rin. Masyadong malaki ang agwat nila. Tinapos ni Yuji ang curse at winasak ang talisman kaya bumagsak ang curtain. Napansin ni Maymay na wala na ang barrier at sinabi kay Oy-Oy na makikipagkita sila kay Yuji bago bumaba sa B5F. Sa parehong floor, napansin ni Maito na na-exercise na si Kugay at sinabi niyang may malakas na sorcerer na gumagala. Gusto niya sana makipagbakbakan pero may mission siyang mas importante. Nag-regroup ang team Maymay at pinuri ni Maymay si Yuji. Sinabi ni Yuji na hindi si Maito ang kalaban niya pero pinatahimik siya ni Oy-Oy at sinabi na tanggapin na lang ang compliment. Pagdating nila sa B5F, halos walang tao doon maliban sa isang tao lang. Samantala sa Fukutoshan Line, hinaranggan ni Hinomi ang atrium gamit ang malalaking ugat ng kahoy para isara ang exits. Sinabi ni Gojo na kahit may daan palabas di rin naman siya tatakbo. Sabi niya papatayin ng curses lahat ng tao kapag umalis siya, pero sagot ni Jago gagawin din naman daw nila iyon kahit manatili siya. Pinwersa ng curses ang maraming civilians na mahulog papunta sa train tracks. Plano ni Suguro Geto na gamitin ang mga normal na tao para limitahan ang galaw ni Gojo. Habang di magamit ni Gojo ang full power niya, inutusan ni Geto sina Maito na i-stall siya ng 20 minutes. Sabay-sabay umatake sina Jago, Hanomi, at Choso sa crowd kaya nagkagulo ang buong station. Nang may opening na, sabay sumugod sina Jago at Hinomi kay Gojo pero nahinto ng Infinity ang mga suntok nila. Pero ready sila doon. Sabay nilang ginamit ang domain amplification. Binalot nila katawan nila ng maliit na domain para ma-cancel kahit ang limitless ni Gojo kapag nadikit sila. Umatras si Gojo sa taas ng platform habang inaasar siya ni Jago na tumatakbo siya. Umamin si Gojo na nagulat siya pero sinabi ni Jago na huwag gumawa ng excuses. Nilinaw agad ni Gojo na nagulat lang siya dahil akala raw talaga ng mga curse na mananalo sila gamit lang iyon.